Hello guys, nandito na naman po tayo sa ating sari-sari store business. Napakadami pong nagko-comment dito sa ating mga vlogs ngayon dahil paano ko pa daw inaayos yung ating pagdi-display. At eto nga po ang ating diskarte dahil tayo po ay araw-araw nag-aayos ng ating display dito sa harapan. Ano nga ba yung mga dahilan at paano nga ba natin inaayos yung ating mga display? Kung halimbawa, yung mayroon ka ng malapit na ma-expire ay kailangan mo nang ilabas dito sa harap guys, ay ipapakita mo na dito kay customer para si customer ay makita niya at maglalagay na po tayo ng sales o kaya maglalagay na po tayo ng discount. So, shout out pala doon sa mga nagko-comment kung paano daw natin ginagawa at pinapanatili natin maayos yung ating display. So, eto ngayon ang ating topic guys. Bakit nga ba magiging mas attractive yung ating tindahan kapag maayos yung ating display? So, napapansin ko kasi guys dun sa mga malls, mga supermarket ay napaka-organize po yung kanilang mga paninda, lalo-lalo dun sa cashier ay mayroon po talagang nilalagay na ganito dun sa marapit ng cashier. Kasi alam naman natin na kapag si customer ay nakakuha na ng iba tapos may makikita pa dun sa malapit na cashier ay mapapabili siya guys. So mayroon din akong technique kagaya nitong King Fuji Bar. Inayos ko po ng patayo para mas maganda po ang kanilang tignan ng mga customers at ma-attract po sila. So ganito po ako mag-display. Kaya nito ay nakapatayo po yung ating display na Fuji Bar. So mas maganda guys kapag yung ating paninda ay maayos na sa harapan. So yung ang ating diskarte ngayon. So at pag-uusapan po natin yung ating pagdi-display. Gaya nito guys ay lagi natin nililinis. Si Mrs. ay laging nililinis yung ating showcase para mas kitang-kita sa loob. So sa ganitong paraan guys ay mas attractive yung ating paninda. Mas magkakaroon ng tiwala sa atin si customers kapag makita niyang malinis yung ating tindahan at saka yung ating mga paninda ay organized guys. Isa pang diskarte ko guys ay hindi ko na inaantay na maubos yung mga lahati yung ating mga jug ngayon, yung mga jar ay kailangan natin mag-refill na kagaya nito. Ay yung ating Chukumani ay hindi na po magandang tignan kapag kukunti na ang laman. So kare-refill ko lang ito kahapon kaya maglalagay na naman tayo guys ang ating Chukumani na. So mayroon tayong pang-refill para mas magandang tignan. Ang ating mga pambata ay kailangan na nakalagay dito sa harap para kitang-kita guys at yung ating tawag na tinapay. Dito ko linalagay yung tinapay guys para si customer ay matatakam kapag nandito sa bukana kasi nandito si customer na nakapila. Makikita nyo nila dito yung ibang customers natin na nakapila ay titingin-tingin sa mga candies natin. So dito naman sa loob guys ay kailangan nandito naka-level yung kanilang mata. Naka-level yung kanilang mata yung medyo mamahalin na items para mapapabili sila doon sa medyo mamahalin na items. I-display natin, ipapakita natin sa kanila. Kailangan visible sa kanilang mata guys. So ayun yung ating diskarte. Yung ating chichirya ay nandiyan sa harap para mas kitang-kita ni customer. So kapag ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel guys ay talagang mapapa-comment ka kasi lahat napansin ko dun sa mga bago kong subscribers. Nakikita ko na ang ganda daw yung ating ayos at saka arrangement dito sa ating tindahan. So paano daw ginagawa araw-araw para mas maayos natin ng mas maayos pa. So ayun ang ating diskarte guys. So sana si customers ay matuwa. Danas na danas ko din yung pagpumunta si customers ay nakangiti. Maganda yung ating tindahan ay kakaiba dun sa ibang tindahan. Pero ayun lang pala guys ay magpapabarya lang pala. Akala ko ay matutuwa na ako. May dala-dala siyang 1,000 magpapabarya. Tapos nakita ko pupunta pala doon sa ibang store guys. Sino yung nakaka-relate ng ganun guys? Yung customers natin na marunong din pala manginis, mangasar. Ginawa mo ng lahat, inayos mo na lahat yung iyong paninda. Hindi pa rin siya natutuwa at hindi pa rin siya bibili sa'yo. Pero pag magpapabarya ay pupunta sa'yo tapos makikita mo
sasabay liliko sa kabila. So ayun, mega shoutout sa lahat ng ating mga customers. So yan ang ating mga customers na mababait. So yun, pero wala po tayong problema doon guys. So mamili sila kung saan sila gusto. At saka alam naman kasi natin medyo nakaka ano kasi kapag ganun yung nakikita mo, dadaan sa harapan ng store mo tapos babalik at magpapabarya lang pala tapos babalik doon sa ibang. So ayun yung ating naobserbahan dito sa ating tindahan. So ayun lang talaga ang madadaanan natin lahat ito. Kung ikaw ay baguhan pa lang magtayo ng sari-sari store ay madadaanan mo ng lahat-lahat na ito. So alam ko related yung mga ibang tindahan. Tapos yung mga ibang baguhan ay medyo naaasar na inis, pero okay lang yan guys, ay kasama sa business yan. So ituloy-tuloy yun lang, wag po kayong mainis, wag po kayong maasar kasi ganyan po talaga ang business. So yun, laban lang, ugaliin po natin, ayusin yung ating mga paninda kahit medyo matumal ngayon, ayusin natin para mas maganda, mas makita yung customers na tayo ay mas ma-organize. So araw-araw natin aayusin yan guys, lalo kapag gabi. Katulad yung ating ginagawa kapag dumating na si delivery ay i-check na po natin maigi yung ating resibo. Tapos makikita na natin yung malapit ng ma-expired ay ilalabas na natin. Kagaya nito, nilalagay ko yung tinapay dito guys sa harapan ng ating tindahan dito sa mismong dito sa cashier natin, kasi dito mismo pag nandito si customer guys ay matatakam siya sa tinapay. So isa iyon sa strategy natin na ilalagay natin yung masasarap na pagkain dito sa harap. Kasi katulad nito, one day pa lang wala na po yung ating tinapay kasi nga ganun ng ating style dito sa pagdi-display dito sa harap. So depende kasi dun sa panahon guys. Halimbawa katulad ngayon medyo malamig pa siya sa amin, ay uso-uso pa yung mga kape, kaya naglagay ako ng tinapay dito sa harap. So ayun naman ay effective naman yung ating diskarte. Tulad ng aking sinabi, yung ating paglalagay dito, imbes na pahiga ay sinubukan ko po siyang patayo, mas maganda po siyang tignan kagaya nito. So mayroon din akong ibang biscuit dito, napakadami pong pagpipilian ni customer at talagang hindi po siya magsasawa dito sa ating mga display. So ayun, mega shoutout sa lahat ng ating mga subscribers dyan, lahat ng mga followers natin sa Facebook page, doon sa ating dito sa ating YouTube channel, mga baguhan pa lang dito sa ating YouTube. Kung gusto mo yung ganitong topic, sundan mo lang yung ating mga vlog. Sana mag-enjoy kayo dito sa ating panonood dito sa ating YouTube channel at marami po kayong matutunan kung paano tayo mag-display at maayos yung ating pagkakasalansan, kasi may mga iba-ibang kulay din. Hindi po pwede magkatabi yung orange at saka red, ay mawawala po yung kulay ng isang item. So dapat tayo ay marunong din sa paglalagay ng mga items ng kulay-kulay. So ayun guys, sana ay mayroon po kayong natutunan dito sa ating vlog ngayon. Ay ayusin po natin, ugaliin po natin maayos yung ating paninda. At saka organize po tayo, dapat malinis po yung ating tindahan. Tingnan ay doon po nakabase yung ating karakter. Nakikita ni customers yan at naobserbahan niya yan guys. So ayun, may shout out sa lahat ulit, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa ibang bansa na nanonood dito sa ating mga vlog. Salamat sa iyong pagko-comment, sa iyong panunood, at sa iyong suporta guys, lalo dito sa ating channel, dito sa ating YouTube channel. Ay napakalaking tulong po ito, dahil nga po kahit matumal ay malaking tulong po sa akin yung aking pagbablog. Kaya po ako nagsumikap, nag-vlog ang araw-araw. Sinusubukan ko pong mag-upload araw-araw. Sana ay makapag-update po tayo, dahil alam naman natin ngayon ay medyo matumal, ay babawi po tayo sa pagbablog guys. So hanggang dito na lang muna ang ating latest update. Ugaliin po natin ayusin ang ating display, dahil alam ko dito po siya nakasalalay ang pag-attract ni customers. So hanggang susunod na vlog natin ulit guys. Bye! Pabili! Pabili! Nasaan ni mama mo? Hello? Nasaan ni mama mo? Ha?